Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, siniguro ng Quezon City Police District o QCPD na wala magiging special treatment sa dati nilang opisyal na naaresto matapos mag-amok sa isang bar sa Quezon City kahapon. Linggo ng umaga nang dinala sa Camp Karingal si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong dahil sa pananakit nito sa isang waiter at pagpapaputok ng baril sa labas ng resto bar sa Scout Ralios Street. Ngunit nagkaroon ng bahagyang tensyon sa istasyon matapos nitong tangkaing lumabas sa pag-aakalang maaari na siyang makaalis dahil wala na umanong complainant laban sa kanya. Giit ng mga kabaro nito, hindi pa siya maaaring umalis dahil wala pang clearance mula sa nakatataas na opisyal. Mahaharap si Abong sa kasong illegal discharge of firearms, alarm and scandal, Republic Act No. 10591 kaugnay ng Omnibus Election Code, physical injury at slander by D. Kaugnay niya nanawagan din si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa QCPD ng malaliman, patas at mabilis na investigasyon sa kasong kinasangkutan ng kanilang kabaro. Nais din ng alkalde na mabigyang linaw ng QCPD at PNP ang estado ni Abong, gayong inalis na ito sa serbisyo ng QC People's Law Enforcement Board. Una nang nasibak sa pwesto bilang QCPD CIDU Chief si Abong matapos ma-hit and run ng kanyang minamanehong sasakyan ng isang tricycle na kinasawi ng driver nito. Kasalukuyan itong nakatalaga sa Legal Service Department sa National Headquarters ng PNP. Nakaupong nagdaos ng misa si Pope Francis sa kanyang residence sa halip na sa St. Peter's Square habang binabasa ng kanyang aide ang mensahe ng Pontiff linggo November 26. Ito ay matapos ang isang scan sa Santo Papa sa Rome Hospital at pagkakatuklas sa kanyang lung inflammation, makaraang ilang beses itong nagka-flu dahilan upang kanselahin ang kanyang mga aktibidad. Sa misa kahapon, si Father Paulo Braida ang nagbasa ng Pope's message. Makailang beses namang inubo ang Santo Papa sa kasagsagan ng pagbasa. Sa traditional closing remarks, nanawagan si Pope sa mga nakikinig na huwag kalimutan ang pagdarasal para sa kanya. Nito lang buwan nang ipinagliban ni Pope Francis ang pagbasa ng inihandang talumpati para sa isang pagpupulong kasama ang European rabbis dahil sa sipon. Ngunit kinalaunan ay nakitang nasa maayos na kondisyon ng Santo Papa. Noong Hunyo naman ang sumailalim sa surgery sa abdominal hernia si Pope Francis. Nakarecover ito sa nasabing operasyon. Karamihan sa mga Pilipino ang naniniwalang hindi nagbago ang kanilang buhay o mas lumala pa ngayon kaysa sa nakalipas na 12 buwan, batay sa pinakabagong tala ng Social Weather Stations o SWS. Base sa National Social Weather Survey nitong September 28 hanggang October 1, 41% adult Filipinos ang nagsabing hindi nagbago ang kalidad ng pamumuhay nila ngayon kumpara sa nakaraang 12 buwan, habang ang mga nagsasabing lumala ang kanilang buhay ay tumungtong ng 30%. Sa kaparehong tala, mayroon din namang 28% adult Filipinos ang nagsabing maayos na ang quality of life nila ngayon kaysa sa nagdaang kalahating taon. Kung ipagkukumpara sa nagdaang survey ng SWS, mas mababa ito ng 13 points mula sa very high plus 11 nito lamang June 2023. Ito ang pinakamababa mula ng huling makapagtala ng negative 2 noong June 2022. Maaaring bunga ito ng mataas na inflation rate sa bilihin, partikular na sa bigas, kung saan umakyat sa 6.1% nitong September sa kabila ng pagpapatupad ng price cap ng gobyerno. Ang nasabing survey ay nilahukan ng 1,200 adults na may edad 18 pataas na may tig 300 participants mula sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Nakabalik na sa bansa ang dalawang seafarers na lulan ng isang barkong tinamaan ng Russian missile sa Black Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers kahapon November 26. Isa sa kanila ang nagtamo ng fracture sa kaliwang kamay mula sa pagsabog ng tumamang missile, ngunit agad naman itong naagapan. Nabanggit din ng DMW na makatatanggap ng post-arrival assistance mula sa ahensya at sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang dalawang tripulante. Noong November 9 nang mapaulat na isang Liberian flagship mula sa Odessa, Ukraine, ang tinamaan ng Russian missile na nagresulta sa pagkamatay ng Ukrainian pilot at 4 na Pilipino naman ang nasugatan. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.